Okay, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nakikinig at nanonood itong ating mga short videos na ginagawa para matulungan, magabayan at mapatatag pa lalo ang mga bagong mananampalataya sa kanilang pagkakilala kay Kristo at sa pagkakaunawa ng mensahe ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon pong araw, ang i-discuss naman natin ay yung ika-4 sa ating Change series at ang topic po natin ngayon is Change Relationship, na bagong relasyon sa Diyos. Okay, samahan niyo po ako at buksan po natin ang ating Bible sa 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 12. 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 12. Okay, medyo Old Testament po ito at yung mga babasahin po natin ay hindi mga familiar na pangalan. Pero don't worry, after reading this, bigyan po natin ng background story. Sino ba ang mga taong ito? Okay, 2 Samuel chapter 9 verse 1 hanggang 12. Minsa'y nagtanong si David, mayroon pa bang nalalabit sa sambahayan ni Saul? Ibig kong ipadama sa kanya ang aking pagmamahal alang-alang kay Jonathan. Nang buhay pa si Saul, may alipin siyang Siba ang pangalan, kaya't ipinatawag ito ni David. Paglapit ni Siba, tinanong siya ng hari, ikaw ba si Siba? Opo, tugon niya. Verse 3, may nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Ibig ko siyang tulungan ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephiboset na anak po ni Jonathan. Siya po ay isang lumpo, tugon ni Siba. Saan siya naroon? Tanong pa ng hari. Nasa Lodebar po, kapisan ni Makir na anak ni Amiel, tugon ni Siba. Ipinasundo agad ni David si Mephiboset. Nang maiharap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephiboset? Tanong ng hari. Ako nga po, tugon naman ito. Sinabi ni David, ipanatag mo ang iyong loob. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para sa iyo alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Nagpatira pang muli si Mephiboset ng wika, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y isang hamak. Verse 9, tinawag ni David si Siba at sa harapan niya sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain, aalagaan niyang mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephiboset ay sa akin sasalo ng pagkain. Ang mga anak ni Siba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Sinabi niya, masusunod pong lahat ang utos niyo, kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David, si Mephiboset parang tunay na anak niya. Si Mephiboset ay may bata pang anak na lalaki na ang ngalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglingkod kay Mephiboset, kaya't siya, bagamat lumpo, ay doon tumira sa Jerusalem kasama ng hari. Okay? Kung papansinin po natin yung story, parang it's a one-time rags to riches story. Out of nowhere, bigla kang yumaman, bigla kang from isang lumpo, ganun po ang buhay ni Mephiboset, at nakatira sa isang malayong lupain, tapos out of nowhere, bigla ka makakabalik sa palasyo. Because that is the background story po ni Mephiboset. Si Mephiboset po ay anak ni Jonathan. At si Jonathan po ay isang prinsipe. Siya po ay anak ni Haring Saul. So alam natin, si Haring Saul, yung hari ng Israel, pag siya namatay, papalit yung kanyang anak, si Jonathan, which is tatay ni Mephiboset. Pag namatay si Jonathan, ang papalit, si Mephiboset. So nasa linya ng lahi ni Mephiboset ang pagiging hari. Royal blood sila. Kaso, si Haring Saul, yung kasalukuyang hari during that time, marami na siyang ginagawang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang Lord ay tumawag ng pumili siya ng isang kabataan na one day magiging hari. Walang iba kundi si Haring David. And siguro naman kilala natin si King David. Siya po yung isa talaga na sabi nga doon, he is the man after God's own heart. Ngayon po, ang ginawa ng Lord ay inalis kay Haring Saul yung kaharian at ibinigay niya kay David sa isang paraan na medyo masalimuot, medyo magulo because si David kasi, best friend niya, si Jonathan. Kaso yung kasalukuyang hari, si Saul, galit kay David. So yung mag-best friend yung si David and Saul, si David and si Jonathan, kaso yung tatay, yung mismong hari, galit kay David. Si David nagtatago na kasi gusto siyang patayin ni Haring Saul. Hanggang sa dumating yung time na habang nagtatago si David, inatake ng mga kalabang bansa ang Israel. So pumunta sa laban si King Saul, kasama niya si Jonathan,
Kaso dun sa laban na yon, napatay sila. At dahil sa thinking siguro ng mga tao sa palasyo na pinatay na yung hari, pinatay na yung tagapagmana na si Haring si Prince Jonathan, next na nilang papatayin itong bata na si Mephibosheth. Bata pa lang po si Mephibosheth nung time na yon. Sa pagmamadali ng mga tauhan sa palasyo, sa pagbuhat para maitakas si Mephibosheth po habang bata pa ay nabagsak ng mga katulong sa palasyo. So isipin nyo baby na ibagsak. At ang naging kapalit po ng pagbagsak na yon is nalumpo po si Mephibosheth. So isa siyang tagapagmana na kailangan magtago at yung kanyang supposed to be magandang pamumuhay ay napalitan ng isang nagtatagong prinsipe na pilay, na lumpo. Yun ay buhay niya. Kaya po nung basahin po natin 2 Samuel chapter 9, dati kasi nagkaroon ng pangako si King David kay King Jonathan na one day, ibabalik ko sa iyo bilang aking kaibigan, yung papakita ko yung pag-ibig, papakita ko yung respeto, ibabalik ko yung lahat ng kabutihang loob mo sa akin sa iyong lahi. So ngayon, hari na si King Jonathan, ay si King David, natalo niya na yung kalaban, this time gusto niya nang tuparin yung pangako niya sa kanyang best friend na si Jonathan. Kaya ang tanong niya, meron pa bang natitirang buhay sa lahi ni Jonathan? This time, naghanap si King David, nasan yung mga pwede kong tulungan? Nasan yung pwede kong iligtas at bigyan ng magandang buhay? At iyon po ay walang iba kung hindi si Mephibosheth. Ngayon, bakit natin dinidiscuss itong story na to? Anong kinalaman nito sa change relationship? Because that story po speaks a lot sa relasyon po natin sa Diyos at sa kasalukuyang kalagayan natin. Kung aaralin po natin yung tinutukoy po ng story na yun, meron siyang connect sa relasyon ng tao sa Diyos. Si David bilang siya yung Diyos, nag-represent sa Diyos, na gusto niyang tulungan, gusto niyang bigyan ng magandang buhay, gusto niyang mabagong buhay ng mga tao na kumikilala sa Kanya. And tayo po ang nasa lagay ni Mephibosheth. Tayo po ay nagkasala sa Diyos. At dahil po sa kasalanan natin, tayo po ay nasumpa. Parang si Mephibosheth, napilayan siya. Siya ay bumagsak. Sabi nga, the fall, parang sa Genesis. Nabubuhay tayo ng isang sumpa, malayo sa Diyos. At kung paano si King David ang naghahanap kay Mephibosheth, ganun po ang ginawa din ng Diyos sa atin. Ang Diyos po ang naghanap sa atin para makasama natin siya one day. Para makasama natin siya sa buhay natin. Ngayon, bigyan niya tayo ng isang buhay na walang hanggan, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At kung papansinin po natin, ganun talaga yung nangyari sa buhay ni Mephibosheth. Kaya ang tanong nga ni Mephibosheth nung magkita sila ni King Jonathan, sino po ba ako? Para bigyan niyo ng mga ganitong bagay, ako'y hamak lamang. Ganon din ang tanong natin kay Lord, Lord, bakit mo ako hinanap? Bakit mo ako binibigyan ng mga ganitong klaseng pagpapala, makasalanan ako sa iyong harapan? Because that is, yun po yung nangyari talaga kasi sa buhay natin nang tayo magkasala. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos. At yung pagkakahiwalay po na yun, parang si Mephibosheth, hindi maging maganda yung relasyon natin sa Kanya. Kung iisipin niyo po, si Mephibosheth, ano kaya ang tumatakbo sa isipan niya habang siya ay nakatira sa Lodebar, patay na yung kanyang lolo na hari, namatay na yung kanyang tatay na prinsipe, siya yung dapat na tagapagmana, kaso ito na yung buhay niya ngayon, lumpo pa, nagtatago, kasi pwede siyang patayin. Actually, pwede siyang patayin ni King David para talagang masecure ni King David yung kanyang paghahari. Kasi tagapagmana rin kung tutuusin si Mephibosheth. So, ito yung pwede niyang maramdaman o maging emotions ni Mephibosheth para kay King David. Pwede niyang, halimbawa, let's bygone be bygone. So, hindi ko na lang siya papansinin, indifferent. Okay, pwedeng maging indifferent na lang siya kay King David. Tanggapin ko na tong buhay ko na to, lumpo ako, dati ko tapagmana, hayaan mo na. Gano'n na lang. Hayaan mo na si King David doon. Indifferent, wala ka ng pakialam. Pwede ring takot. Sabi nga natin, tagapagmana siya. Pwedeng kung si King David ay masama, pwede siyang ipapatay para masecure yung kanyang hold sa trono. Para pag talagang wala ng tagapagmana, siya na talaga yung legitimate na tagapagmana ng trono. Okay? Pwedeng matakot siya kay King David. Tapos hinahanap siya ni King David. So pwede talaga sa puso ni Mephibosheth, naku, bakit ako hinahanap ng hari? Baka alam na niya na buhay pa ako. At the next thing, pwedeng galit siya. Pwedeng magalit si Mephibosheth kay David. Because dahil sa'yo, ako dapat nandyan Ako dapat yan, ba't ikaw nandyan? Pero those kind of emotions, hindi naman nabanggit sa buhay ni Mephibosheth. Pero this kind of emotion po ay meron sa mga tao sa kasalukuyang panahon. At yun po yung relasyon nila sa Diyos. Walang pakialam, takot, galit. That's the kind of relationship meron ng mga tao ngayon sa Diyos. Without knowing kung ano ba ang magandang plano ng Diyos para sa kanila
kapag sila ay tumanggap sa um, magandang balita o magandang panukala na ginagawa ng Diyos para sa atin. Okay? Ano ba ang relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos bago siya maligtas? Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 21, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Ito po yung kalikasan ng tao. Meron po tayong kasalanan, evil behavior po ang meron tayo, wala pa sa atin ang Espiritu ng Diyos, ang kita para nakakilala sa Kanya. Ang sabi doon, ang relasyon natin sa Diyos, we are enemies of God. Kaaway tayo ng Diyos. So para magiging valid na ngayon yung emotions, indifferent, takot, galit. That was our first relationship with God. Dahil sa kasalanan natin, yun yung relasyon talagang actual natin sa Kanya. Tayo ay kaaway ng Diyos. Ano pa, sabi sa Colossians chapter 3 verse 6, bubuksan ko lamang po. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa Kanyang kalooban. We are children of disobedience. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung likas talaga na ating status, kalagayan. Kung si Mephibosheth ay in reality, in his nature, siya ay isang royal blood, tagapagmana, tayo po na mga nagkasala sa Diyos. Sabi ng ating kanina, we are enemies and we are children of disobedience. Wala po tayong kakayanan na sundin ang kalooban ng Diyos. That was our relationship with Him. At tanggapin mo man o hindi, that's the reality. That's the truth spoken in the Bible. Ngayon, pwede pa bang mabago ito? Pwede pa bang hindi na tayo enemies? Pwede bang hindi na tayo maging children of disobedience? Yun po ang topic natin ngayon. Change relationship. There is hope. May pag-asa pa at pwede pang mapalitan yung experiences, yung relasyon natin sa Diyos, pwede pa itong mabago. Let's open our Bible to James chapter 2 verse 23. Okay. Santiago chapter 2 verse 23. Babasahin ko po in English. Sabi ito, and the scriptures was fulfilled that says, Abraham believes God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Okay? He was called God's friend. Dati enemies. Ngayon, kaibigan. Pwede tayong maging kaibigan ng Diyos kapag tayo ay nagsuko ng ating buhay sa Kanya. And when we say pagsusuko ng buhay, aamin sa kasalanan, aaminin na wala tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili, tatanggapin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, maniwala tayo na kinuha niya sa krus yung ating lahat ng kasalanan at siya ay pinarusahan dahil sa ating kasalanan. At binuhay siyang magmuli ng Diyos sa ikatlong araw to be reconciled tayo sa Diyos. That is change relationship. Tanggapin mo si Kristo, babaguhin ng Diyos yung status niyong dalawa. Hindi na kayong enemies, friends na kayo ngayon. You will be made righteous in the face of God. Karapat dapat ka na sa kanyang harapan. Hindi na kaaway ang tingin ng Diyos sa'yo. At hindi rin kaaway ang tingin mo sa Diyos. Magkaibigan na kayo ngayon. Next, tungkol pa rin po sa pagiging kaibigan. John chapter 15. John 15 po ay bahagi ng Last Supper. Ito po yung huling hapunan. Kausap po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sabi po dyan sa John 15 verse 15, I no longer call you servants. Hindi na kayo alipin. Okay? Hindi na kayo utusan. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Muling pinagtibay, kaibigan po tayo ng Diyos. Okay? For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Gusto lamang po namin ibigyan po ng lalim o bigyan ng diin ng relasyon po ng isang taong tumanggap kay Kristo. Ang relasyon niya sa Diyos ngayon ay kaibigan na siya ng Diyos. Alisin na po natin sa isipan na baka galit ang Diyos sa atin, baka ikaw mismo galit ka sa Diyos, pero dahil tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, naayos na yung dati yung relationship na dati kayong enemies. But now, magkaibigan na po kayo ngayon. Kaibigan mo na ang Diyos ngayon. That is a change relationship from enemy to friends. Next. The next relationship na meron po tayo, bukod sa kaibigan, mas malalim, anak. We are now children of God. Kangina, children of disobedience Mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Mga anak ng paglabag. Okay? Sabi po sa John chapter 1, verse 12 to 13, but as many as receive Him, tinanggap si Kristo, to them He gave the right to become children of God. Sa lahat ng tumatanggap kay Kristo, binigyan ng karapatan ng Diyos para tawaging anak ng Diyos. Again, that's a serious change of relationship. From kaaway to kaibigan,
from children of disobedience, ngayon, children of God. Okay? Even to those who believe in His name, who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ito po ay panukala ng Diyos. Ang Diyos ang may gawa, binigay niya ang kanyang anak para pumamatay sa krus, and by believing in Him, gaya nga po na sinabi sa John chapter 1 verse 12, binibigyan niya tayo ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. From children of disobedience, now children of God. Continuing on po. 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. Okay, you are all children of light. Again, binabalikan po natin. Children of light. Contrast ng from darkness to light. Dati kasi nandun yung ating pamumuhay, nasa kadiliman. But this time, tayo po ay anak ng liwanag, ang sabi po dyan. And children of the day. Kung mga children of light, children of the day, tayo po yung mga anak na naliliwanagan na. Tayo po yung anak na sumusunod na sa Ama. We do not belong to the night or to the darkness. That's 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. So meron na tayong change relationship na tayo from enemies. Now we are friends. From children of disobedience, now we are children of God. We are children of light. We are children of the day. And another thing po. Ito po ay nakasulat. Ito po ay pinapatunayan not just as individual Christians but whole Christians as a church bilang yung kanyang mga tinawag as a whole, the congregation, the whole church, the whole kingdom of God. One day sa pagharap po natin kay Lord, meron pa tayong nag-iisang relationship na matutupad sa Kanya. And that will be, yung magiging status natin that time, we will be the bride of God. Siya po ang groom, tayo po ang bride, the church will be the bride of God. Lahat po ng pinag-usapan natin dito sa relationship, from enemies to friends, maganda maging kaibigan ng Diyos, yes. From children of disobedience to children of light, children of day, children of God. Masarap maging anak ng Diyos. But on that day po na pagbabalik ng Panginoong Hesus, when everything was made right sa Kanyang second coming, the church will be in one with Christ and with God, and the church will be the bride of God. So that's the waiting relationship po mula sa atin. Alam niyo po sa mga relasyon dito sa lupa, wala nang mas tataas pa. In fact, ito po ang unang relationship na ginawa ng Lord sa tao, ang kasal. Yung kabanalan ng kasal. Because ang marriage po, ang Diyos po ang may gawa. Okay? And yun po yung naghihintay sa atin one day. Sa mga mag-asawa, ang sabi ng Lord sa mga lalaki, husbands, love your wives, just as Christ loved the church. So ang pagmamahal po ng isang lalaki sa babae, inihalin tulad ng Diyos sa pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Gaano ba kamahal ng Panginoong Hesus ang iglesia? Sabi sa Ephesians 5, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Parang, kumbaga sa isang romantic love story, pag sinabi sa'yo, nagbibigay ko yung buhay sa'yo, bibigay ko lahat sa'yo. And we think that as romantic, we think that as heroic. Ganun po ang inuutos ng Lord na pag-ibig dapat meron sa mag-asawa. Sa isang lalaki, tungo sa kanyang kabiyak. Ano naman ang sabi ng Lord sa babae? Wives, submit yourselves to your husbands just as you submit to the Lord. Kumbaga, ganun yung binigay ng Lord na relationship ng mag-asawa. Ganun ang binigay ng Lord na relationship na one day mangyayari sa atin when we face God on His second coming sa pagbabalik niya po dito sa lupa. And while we are here, binabago po ng Lord ang relasyon natin sa Kanya. Kung ikaw tumanggap kay Kristo, we want to assure you, hindi nakaaway ang tingin sa iyo ng Diyos. Hindi ka na children of disobedience. You are a friend. You are a children of God. You are children of light. You are children of the day. Wala ka na sa kadiliman. Binago na ng Diyos ang relasyon niya sa iyo. And kung titingnan po natin yung patuloy na, kung yung babalikan po natin yung storya kanina, ano ba ang nangyaring pagbabago sa buhay ni Mephibosheth? Dati nagtatago siya. Dati pilay siya. Okay, walang karapatan. Kung ba kahit royal blood ka, kung may kapansanan ka naman, kumbaga may iba ng hari, tsapwera ka na dapat Palit ka na, dapat nga pinapatay ka na kung tutuusin. Pero what happened? Ano yung goodness na pinakita ni King David tungo kay Mephibosheth? Binalik niya lahat ng ari-arian. Binigyan niya ng mga alipin. Kasi bali wala na balik ko yung ari-arian mo kung wala ka naman mga servants. Binigyan ni King David ng servants si Mephibosheth. Sabi, make sure na laging mayroong pagkain sa kanyang sambahayan. But get this, sabi ni King David kay Mephibosheth, dito ka lagi kakain kasalo ko. Sa templo ka, balik ka sa templo. Because dati po, yun yung ating status. Tayo po sana ay banal, tayo po ay malapit sana sa Diyos, pero dahil sa kasalanan, nahiwalay po tayo sa Kanya, sa Panginoon.
Pero dahil ang Diyos din po ang gumagawa ng paraan para tayo makabalik sa Kanya, baguhin yung relationship. Just like Mephibosheth na nakabalik sa palasyo at kasamang kumakain ng hari, that invitation is still open today to you. Ang sabi po ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 20, when it comes to invitation, okay? Basahin ko lang po yung patuloy na imbitasyon ng Diyos sa atin. Revelation 3:20, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuma ng aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. The same invitation given to Mephibosheth is still open to you today. There's still a chance and God is working para mabago yung relationship natin sa Kanya. God bless po at maraming salamat sa pagsubaybay. Till our next video, we hope to see you again. Salamat po. God bless.